Noong unang panahon, ang makapangyarihang mga nilalang na tinatawag na Celestials, ay lumikha ng mga bituin, planeta, at iba't ibang uri ng buhay sa buong universe. Sa loob ng mahabang panahon, namayani ang kapayapaan sa kalawakan. Ngunit nagbago ang lahat nang lumitaw ang isang mabangis na species, ng mga halimaw na kilala bilang deviants. Mula sa malalim na kadiliman ng universe, sinalakay nila ang mga planeta, at nilipol ang anumang buhay na kanilang makita. Dahil dito, nagpa siya ang pinuno ng mga Celestial, na si Arishem na kumilos. Lumikha siya ng isang grupo ng mga immortal na mandirigma, ang mga Eternals. Ipinadala niya ang 10 Eternal mula sa planetang Olympia, papunta sa Earth sakay ng kanilang napakalaking ship, na tinatawag na Domo. Isa lamang ang kanilang misyon, lipulin ang lahat ng deviants, at protektahan ang sangkatauhan. Sa taong 5000 BC, sa sinaunang Mesopotamia, tahimik na nangingisda ang isang grupo ng mga tao, nang biglang umusbong mula sa dagat ang mga nakakatakot na deviants. Nagkagulo ang lahat, habang desperadong tumatakbo ang mga tao para makatakas. At sa pinakamapanganib na sandali, dumating ang mga Eternal. Parang mga Diyos na bumaba mula sa langit, agad nilang hinarap ang mga halimaw, gamit ang kani-kanilang pambihirang kapangyarihan. Si Icarus ay lumipad sa himpapawid, habang nagpakawala ng malalakas na energy beam mula sa kanyang mga mata, na tumatama sa mga deviant isa-isa. Samantala, ginamit naman ni Makkari ang kanyang napakabilis na pagtakbo, upang iligtas ang mga tao mula sa panganib. Mula sa malayo, walang tigil na nagpaputok si Kingo ng mga energy blast. Habang si Athena at Gilgamesh ay sumabak sa matinding close combat, gamit ang kanilang mga energy weapon. Habang abala ang iba sa pakikipaglaban, ginagamit naman ni Sprite ang kanyang kakayahang gumawa ng ilusyon, upang lituhin ang mga halimaw. At si Phastos naman ay lumikha ng mga advanced na imbensyon, upang suportahan ang buong koponan. Sa sobrang husay ng kanilang pagtutulungan, mabilis nilang napabagsak ang mga deviants. Matapos ang labanan, ginamit ng pinuno nilang si Ajax, ang kanyang kapangyarihang magpagaling, upang gamutin ang mga sugatan ng kanyang mga kasama. Ngunit kahit na iligtas nila ang mga tao, natakot pa rin ang sangkatauhan sa kanila. Dahil hindi maintindihan ng mga tao kung sino o ano talaga ang mga Eternal, sinubukan silang sugurin ng ilan. Agad namang ginamit ni Droog, ang kanyang kakayahang kontrolin ang isip, upang pakalmeyan ang mga tao, at pigilan ang kaguluhan. Pagkatapos nito, lumapit si Cersei at gamit ang kanyang kapangyarihan, binago niya ang isang simpleng primitive na kutsilyo, tungo sa isang magandang metal weapon. Lumipas ang libu-libong taon. At sa modernong panahon, ang mga Eternal ay namumuhay na parang ordinaryong tao, habang lihim nilang binabantayan ang universe, mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa London, si Cersei ay nagtatrabaho bilang isang teacher, at sinusubukang mamuhay ng normal kasama ang kanyang kasintahang si Dane Whitman. Habang nagtuturo siya sa kanyang klase, biglang niyanig ng isang malakas na lindol ang buong gusali. Nataranta ang mga estudyante, habang nagsisigawan at nagtatakbuhan. Pero nanatiling kalmado si Cersei. Agad niyang pinasilong ang kanyang mga estudyante sa ilalim ng mga mesa. Bago gamitin ang kanyang kapangyarihan, upang pigilan ang bumabagsak na mga debris na muntik nang dumurog sa isang estudyante. Kasabay nito, sa isang kalapit na ilog, may isang misteryosong nilalang ang unti-unting lumitaw mula sa tubig. Isa itong deviant. Sa gabing iyon, ipinagdiriwang ni Cersei ang kaarawan ni Dane, kasama ang kanilang mga kaibigan. Kasama rin nila si Sprite, ang Eternal na habang buhay nakakulong sa katawan ng isang bata. Upang magmukhang normal, gumagamit si Sprite ng ilusyon para magmukhang matanda. Ngunit may isang problema. Kapag nahawakan siya ng iba, agad nawawala ang kanyang ilusyon. At dahil doon, kitang-kita ang lungkot at frustration niya. Habang masayang nagdiriwang ang lahat, napansin ni Dane ang mga kakaibang komento ni Sprite tungkol kay Cersei. Dahil dito, nagsimula siyang maghinala na may malalim na sikreto ang kanyang kasintahan. Pagkatapos ng party, tahimik na naglalakad pa uwi sina Cersei, Sprite, at Dane. Hanggang sa biglang lumitaw, ang isang napakalaking deviant mula sa dilim. Ito ang pinakamapanganib na deviant, na kanilang nakita sa loob ng maraming siglo. Ito si Crow. Walang pag-aalinlang ang ginamit ni Cersei,
ang kanyang kapangyarihan upang gawing bato ang lupa at ikulong ang halimaw. Pero sa ikagugulat nila, nakatakas si Crow. Mabilis itong sumugod sa mga lansangan, habang winawasak ang lahat ng madaanan nito. Sinubukan ni Sprite na lituhin ang halimaw gamit ang kanyang mga ilusyon, lumilikha ng maraming kopya nila ni Cersei. Ngunit dito nagsimulang mapansin ng mga Eternal, na may kakaiba kay Crow. Dahil sa unang pagkakataon, nakilala ng isang deviant kung alin ang tunay. Isang bagay na imposibleng gawin noon, at bago pa makapatay si Crow. Isang pamilyar na figure ang bumagsak mula sa himpapawid. Si Icarus. Agad niyang iniligtas si Sprite, bago direktang harapin ang deviant, naging napakatindi ng kanilang laban. Nagliyab ang mga kalye, habang walang tigil na nagpapakawala si Icarus ng malalakas na energy beam, mula sa kanyang mga mata. Sa lakas ng kanilang bakbakan, isang malaking bus ang nabaligtad, at muntik nang mahulog sa kalsada. Ngunit sa huling segundo, ginamit ni Cersei ang kanyang kapangyarihan upang gawing mga rose petals ang bus, at maiwasan ang trahedya. Akala nila ay kaya na nilang talunin si Crow, pero may isa pang nakakakilabot na revelasyon. Unti-unting naghilom ang mga sugat ng deviant, ibig sabihin, nag-i-evolve na ito. At habang unti-unting nagiging mas matalino, at mas malakas si Crow. Matapos ang nakakatakot na pag-atake ni Crow, wala nang choice si Cersei kundi sabihin kay Dane Whitman, ang buong katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao. Na hindi siya ordinaryong tao, kundi isa sa mga immortal na nilalang na lihim na nagbabantay sa Earth, sa loob ng libu-libong taon. Pero imbes na matuwa, isang tanong agad ang sumagi sa isip ni Dane. Kung ganoon kayo kalalakas, bakit hindi ninyo pinigilan ang pinakamalalaking trahedya sa kasaysayan ng tao? Tahimik na napayuko si Cersei, bago ipinaliwanag ang malupit na utos ng mga Celestial. Ang mga Eternal ay ipinadala lamang upang labanan ang mga Deviants. Hindi sila pinapayagang makialam sa mga digmaan, kasakiman, o pagkawasak na gawa mismo ng sangkatauhan. Dahil ayon kay Arishem, kailangang matutong umunlad ang tao sa sarili nilang paraan. Ikinwento rin ni Cersei na matapos nilang halos lipulin ang mga deviants noon. Inutusan silang manatili sa Earth, hanggang sa dumating ang araw ng kanilang pagbabalik. At sa unang pagkakataon, inamin din niya ang isang sikreto. Na sila ni Icarus ay minsang nagmahalan sa loob ng maraming siglo. Ngunit sa pagdaan ng panahon, unti-unti ring naglaho ang relasyon nila. Pagkatapos ng usapan, bumalik si Cersei sa kanyang apartment kasama sina Sprite at Icarus, upang pag-usapan ang nangyayari. Doon nila napagtanto na maaaring konektado ang misteryosong lindol, at ang muling paglitaw ng Deviants. At kung totoo iyon, ibig sabihin ay may mas malaking panganib na paparating. Kaya nagdesisyon silang hanapin muli ang buong koponan ng Eternals. Habang iniisip nila ang susunod na hakbang, bumalik sa kanilang alaala ang nakaraan. Sa taong 557 BC, sa sinaunang Babylon. Sa panahong iyon, mabilis na umuunlad ang sangkatauhan sa ilalim ng gabay ng mga Eternal. Habang lumalaki ang mga kaharian at sibilisasyon, patuloy ding sumusulpot ang mga Deviants upang sirain ang lahat. Ngunit sa bawat pag-atake, lumalaban ang mga Eternal bilang isang perpektong hukbo. Habang linalabanan ni Icarus ang mga halimaw gamit ang kanyang cosmic beams. Pinapalibutan naman ni Thena ang sarili niya ng mga energy weapon. Si Gilgamesh ay parang isang unstoppable na pandurog, habang walang tigil na nagpapasabog ng energy attack si Kingo mula sa likuran. At dahil sa kanilang teamwork, mabilis nilang nalipol ang mga Deviants. Pagkatapos ng isang matinding labanan, lihim na ginamit ni Ajak ang kanyang espesyal na communication stone upang makausap si Arishem. Ipinakita niya ang kanyang respeto sa plano ng mga Celestial. Pero aminado rin siyang naaawa na siya sa sangkatauhan, ngunit malamig ang sagot ni Arishem. Sinabi niyang huwag maging attached sa mga tao, at sundin lamang ang itinakdang plano. Pagbalik ni Ajak sa kanilang tahanan, makikitang namumuhay ng bukas ang mga Eternal kasama ng mga tao. Si Phastos ay gumagawa ng mga advanced na imbensyon tulad ng steam engine, upang tulungan ang pag-unlad ng sangkatauhan. Habang si Sprite naman ay ginagamit ang kanyang ilusyon, upang aliwin ang mga bata gamit ang mga kwentong tila nabubuhay sa harap nila. Samantala, gustong gamitin ni Droog ang kanyang mind control powers, upang pigilan ang mga digmaan at karahasan ng tao.
Pero pinigilan siya ni Makari, dahil malinaw ang utos sa kanila. Hindi sila dapat manghimasok sa kapalaran ng sangkatauhan. At sa gitna ng lahat ng iyon, mas lalong lumalim ang pagmamahalan nina Icarus at Circe. Habang pinagmamasdan nila ang kagandahan ng Earth, pareho nilang inamin ang kanilang nararamdaman sa isa't isa. Sa unang pagkakataon sa kanilang immortal na buhay, nakaramdam sila ng tunay na pagmamahal. At makalipas ang ilang taon, sa panahon ng Gupta Empire, ikinasal sina Icarus at Circe. Ngunit kahit tila perpekto ang lahat, unti-unti nang nabubuo ang mga lihim na wawasak sa samahan ng mga Eternal. Sa kasalukuyan, naglakbay sina Circe, Sprite, at Icarus patungong South Dakota, upang hanapin ang kanilang leader na si Ajax. Ngunit pagdating nila sa Ranzo, isang nakakakilabot na tanawin ang bumungad sa kanila, patay na si Ajax. Nakahandusay ang kanyang katawan sa labas ng bahay, habang tahimik na umiihip ang malamig na hangin. Hindi makapaniwala si Sprite. Sa sobrang lungkot, ginamit niya ang kanyang ilusyon upang muling buhayin sa alaala ang imahe ni Ajax, na parang naroon pa rin ito kasama nila. Habang pinagmamasdan nila ang bangkay, napagtanto nilang si Crow ang pumatay kay Ajax. At dahil nakuha nito ang kapangyarihan ng Eternal, kaya na nitong pagalingin ang sarili. Habang nagluluksa si Circe, biglang nagsimulang lumiwanag ang misteryosong communication stone, na nasa katawan ni Ajax. Unti-unti itong lumutang, at kusang lumipat kay Circe. Sa sandaling matouch niya ito, isang napakalaking cosmic vision, ang bumungad sa kanya. Saglit niyang nakita si Arishem, ang higanteng celestial na tila kayang sakupin ang buong kalawakan. At bago mawala ang koneksyon, sinabi nito, malapit na niyang makita ang katotohanan. Dahil dito, napagtanto ni Sprite na si Circe na ngayon ang bagong leader ng Eternals. Pero imbes na matuwa, nag-aalala si Icarus. Dahil alam niyang ang ganitong bigla ang pagbabago ay maaaring konektado sa isang mapanganib na virus na tinatawag na Mud Worry. At dito muling bumalik ang kanilang alaala. Taong 1521 AD, sa sinaunang Tenochtitlan. Sa panahong iyon, nakikipaglaban ang mga Eternal sa mga huling natitirang deviants sa Earth. Habang nagaganap ang isang madugong digmaan sa pagitan ng mga tao, gusto sanang pigilan ni Droog ang karahasan gamit ang kanyang mind control powers. Pero muli siyang pinigilan ni Ajax. Dahil malinaw pa rin ang batas ng mga Celestial, hindi sila dapat makialam sa kapalaran ng sangkatauhan. Ngunit habang nagpapatuloy ang kaguluhan, biglang nakaramdam ng matinding sakit si Tina. Nagsimulang magiba ang kanyang tingin, at tila nawalan siya ng kontrol sa sarili. Sa takot ng lahat, bigla niyang inatake ang sarili niyang mga kasama, dahil hindi sila handa, marami agad ang nasugatan. Habang nagwawala si Tina, hinayaan ni Ajax na masaktan siya upang makalapit, at gamitin ang kanyang healing powers sa isip nito. Sinubukan niyang pakalmayan ang kanyang isipan, pero hindi sapat iyon. Patuloy pa ring lumalaban si Tina, na parang hindi na niya kilala ang sarili niyang pamilya. Hanggang sa lumapit si Gilgamesh. Kahit ayaw niyang saktan ang kanyang matalik na kaibigan, wala siyang magawa. Nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan nila, hanggang sa tuluyang mapabagsak ni Gilgamesh si Tina. Pagkatapos ng kaguluhan, nagising si Tina nang walang maalala sa kanyang ginawa. At doon ibinunyag ni Ajax ang nakakatakot na katotohanan. Si Tina ay may Mud Worry. Isang virus na nangyayari kapag ang sinaunang alaala ng isang Eternal, ay nagsisimulang magsiksikan sa kanilang isip. Hanggang sa tuluyan silang mabaliw. At ayon kay Ajax, walang lunas para rito, may isa lamang paraan upang mapigilan ito. Burahin ng tuluyan ang memory ng Eternal. Kahit ang ibig sabihin nito, ay mawala ang kanilang memory habang buhay. At habang papalapit ng papalapit ang mga Eternal, sa katotohanan tungkol sa kanilang pinagmulan. Unti-unti rin nilang naisip, na maaaring hindi sila ang mga bayani na akala nila noon. Matapos malaman ang sakit ni Tina, naniwala si Ajax na ang tanging paraan para mailigtas ang lahat ay burahin ang kanyang memory, habang maaga pa. Pero hindi iyon matanggap ng iba, lalong-lalo na si Droog. Galit niyang kinwestiyon ang pamumuno ni Ajax, dahil sawang-sawa na siyang panoorin ang sangkatauhan na patuloy na nagdudusa, habang wala silang ginagawa. At sa unang pagkakataon, lumabag siya sa batas ng mga Celestial. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang pigilan ang digmaan ng mga tao,
at tuluyang iniwan ang grupo. Bago siya umalis, malinaw niyang sinabi na ang tanging paraan para mapigilan siya ay ang patayin siya. Samantala, nagdesisyon si Gilgamesh na alagaan si Athena habang buhay. Dahil wala na ring natitirang deviants noon, pinayagan ni Ajax ang bawat Eternal na mamuhay kasama ng sangkatauhan. At hanapin ang sarili nilang layunin, habang hinihintay ang tawag ng kanilang tahanan. Sa kasalukuyan, nagpunta sina Cersei, Sprite, at Ikaris sa Mumbai upang hanapin si Kingo. At sa loob ng maraming dekada, naging isa na pala siyang sikat na Hollywood superstar. Kasama niya ang kanyang loyal valet na si Charon, na matagal nang alam ang sikreto niyang pagiging eternal. Noong una, tumanggi si Kingo na sumama sa misyon dahil masaya na siya sa buhay celebrity. Pero kinumbinsi siya ni Charon. Sinabi nitong ito na ang pagkakataon niyang maging totoong bayani, hindi lang sa pelikula. At dahil gusto rin niyang i-document ang buong adventure, sumama si Charon sa grupo, dala ang kanyang kamera. Mula Mumbai, bumiyahe sila patungong Australia upang hanapin sina Athena at Gilgamesh. Habang nasa biyahe, inilabas ni Sprite ang matagal niyang sama ng loob kay Kingo, dahil iniwan siya nito para sa kasikatan. Pero ipinaliwanag ni Kingo na si Sprite mismo ang naging inspirasyon niya, dahil sa mga kwentong nililika nito gamit ang ilusyon. Natuto siyang mahalin ang pag-entertain sa mga tao. Pagdating nila sa Australia, sinundan nila ang mga bangkay ng deviants, hanggang makarating sila sa isang tahimik na bahay sa kanayunan. Doon nila natagpuan sina Athena at Gilgamesh. Tahimik na silang namumuhay magkasama. Si Gilgamesh ay naging parang isang mapagmahal na tagapag-alaga. Habang si Athena naman, ay ginugugol ang oras sa paggawa ng mga kahanga-hanga na painting. Ngunit nang makita niya ang grupo, bigla na naman siyang nawalan ng kontrol. Sumigaw siya na malapit nang mamatay ang lahat ng tao sa Earth, bago niya tangkaing atakihin ang kanyang mga kasama. Buti na lang at agad siyang napigilan ni Gilgamesh. At gamit ang isang ilusyon, pinakalma ni Sprite ang isip ni Athena, sa pamamagitan ng pagpapaalala kung sino talaga siya. Habang nagpapahinga si Cersei, muli niyang sinubukan gamitin ang communication stone ni Ajax. At sa pagkakataong ito, nagtagumpay siya. Biglang nagbukas ang cosmic void sa harap niya, at muling nagpakita si Arishem. Dito tuluyang ibinunyag ng Celestial, ang pinakamatinding sikreto sa buong buhay nila. Hindi pala sila ipinadala upang iligtas ang Earth, kundi upang ihanda ito sa kapanganakan ng isang bagong Celestial, ang pangalan nito ay Tiamat. At upang maisilang ito, kailangang mamatay ang buong planeta. Ipinaliwanag ni Arishem na bawat ilang milyong taon, gumagamit ang mga Celestial ng intelligent life, upang lumikha ng bagong Cosmic Lord. At iyon ang tunay na dahilan kung bakit ipinadala ang mga Eternal sa Earth. Hindi upang protektahan ang sangkatauhan, kundi upang siguraduhing sapat ang populasyon ng planeta, bago ang emergence. Mas lalo pang nabigla si Cersei nang sabihin ni Arishem, na hindi totoong planeta ang Olympia. Isa lamang itong kasinungalingan, ang mga Eternal ay hindi tunay na nilalang, kundi mga artificial beings na nilikha sa World Forge, upang magsilbi sa mga Celestial. At pagkatapos ng bawat emergence, ni-reset ang kanilang alaala. Doon nila naintindihan ang totoong dahilan kung bakit may Mod Worry si Athena. Dahil ang kanyang lumang memories, ay unti-unting bumabalik. At ang mas nakakagulat, si Arishem din mismo ang lumikha sa mga deviants noon, upang protektahan ang pag-usbong ng intelligent life. Pero kalaunan, nawalan siya ng kontrol sa kanila. Kaya nilikha niya ang mga Eternal bilang kapalit. Pagkatapos marinig ang lahat, nayanig ang buong grupo. Hindi nila matanggap na ang buong existence nila ay kasinungalingan lamang. Pero sa kabila nito, nagpasya pa rin silang iligtas ang Earth, at para magawa iyon, kailangan nilang pigilan si Tiamat. Naisip nilang baka kayang kontrolin ni Droog ang isip ng Celestial, gamit ang kanyang powers. Kaya nagtungo sila sa Amazon upang hanapin siya. Natagpuan nila si Droog, na nakatira sa isang tahimik na nayon kung saan namumuhay ng payapa ang lahat, sa ilalim ng kanyang kontrol. Pero tumanggi siyang tumulong. Pakiramdam niya ay niloko sila ng buong universe. Sa gabing iyon, kinausap ni Kingo si Sprite, at ipinakitang naiintindihan niya ang sakit nito. Dahil alam niyang mahal ni Sprite si Ikaris. Pero hindi niya maipakita iyon dahil habang buhay siyang mukhang bata. Samantala, tinawagan ni Cersei si Dane upang kumustahin ito.
At dahil doon, halatang nagselo si Ikaris. Nang tanungin siya ni Cersei kung bakit niya ito iniwan noon, biglang umatake si Crow. Dinukot nito si Ikaris, habang sabay-sabay na sinalakay ng mga deviants ang buong nayon. Nagsimula ang isa na namang matinding digmaan. Ginamit ni Cersei ang kanyang powers upang protektahan ang mga tao, habang si Droog naman ay kinontrol ang mga villagers bilang isang hukbo. Isa-isang pinapatay ng mga Eternal ang mga deviants. At sa gitna ng kaguluhan, isang bagay na imposible ang nangyari. Nagawa ni Cersei na gawing puno ang isang deviant. Isang kakayahang hindi pa niya kailanman nagawa noon. Habang abala ang lahat, patuloy namang nilalabanan ni Gilgamesh si Crow. Pero dahil mas inuuna niyang protektahan si Thena, nagkaroon ng pagkakataon si Crow. At sa isang malupit na atake, pinatay niya si Gilgamesh. Unti-unting sinipsip ni Crow ang kanyang kapangyarihan, at nagsimulang magbago ang kanyang anyo. Mas naging kahawig ng tao. At sa unang pagkakataon, nagsalita siya. Tinawag niyang mga mamamatay tao ang mga Eternal, dahil sa pagpatay nila sa kanyang mga lahi. Ngunit bago pa matapos ang laban, tumakas si Crow. Habang hawak-hawak ni Thena ang katawan ni Gilgamesh, namatay ito sa kanyang mga bisig. At sa katahimikan ng gabi, sinunog ng mga Eternal ang katawan ni Gilgamesh, bago ikalat ni Thena ang kanyang abo sa ilog. Dahil dito, tuluyan nang sumama si Droog sa kanilang misyon. Pero malinaw na hindi sapat ang kanyang powers upang kontrolin ang isang Celestial. Kaya ang susunod nilang pupuntahan, ay si Phastos. At dito muling bumalik ang isang masakit na alaala. Taong 1945 sa Hiroshima. Matapos bumagsak ang atomic bomb, nakita ni Phastos ang pagkawasak na dulot ng teknolohiyang tinulungan niyang maabot ng sangkatauhan. Doon siya nawalan ng pag-asa sa tao. At pinili niyang iwan ang mundo. Ngunit sa kasalukuyan, nagulat ang lahat nang matagpuan nila si Phastos sa Chicago, dahil matapos ang lahat ng taon. Nakahanap pala siya ng tunay na pamilya. Matapos marinig ang plano ng grupo, ipinaliwanag ni Phastos na muling bumalik ang tiwala niya sa sangkatauhan dahil sa kanyang pamilya. Ngunit kahit gusto niyang tumulong, natatakot siyang iwan ang kanyang asawa at anak, para sa isang misyon na maaaring ikamatay niya. Pero sa halip na pigilan siya. Ang asawa mismo niya ang nagsabing gawin niya ito. Dahil kung hindi nila ililigtas ang Earth, wala ring kinabukasan ang kanilang anak. At dahil doon, tuluyan nang sumama si Phastos sa laban. Naglakbay ang mga Eternal patungong Iraq, upang hanapin ang nakatagong ship ni Domo. Gamit ang pinagsamang kapangyarihan, iniahon nila ang ship mula sa ilalim ng lupa. At doon nila muling nakita si Makkari, na matagal palang namuhay mag-isa habang nag-iipon ng mga artifact, mula sa iba't ibang sibilisasyon. Dito naisip ni Phastos ang isang plano, ang Unimind. Isang cosmic connection, na mag-uugnay sa kapangyarihan ng lahat ng Eternal upang mapalakas nila si Droog, at makontrol ang isipan ni Tiamat. Pero hindi lahat ay sang-ayon. Nagdududa si Kingo sa plano, at naniniwala siyang dapat sundin ang batas ng mga Celestial. Habang si Ikaris naman ay tila may itinatagong sikreto. At dito nagsimulang mabunyag ang katotohanan. 6 na araw bago nito, lihim na kinausap ni Ajax si Ikaris. Sinabi niyang darating na ang emergence, pero matapos niyang mahalin ang sangkatauhan, ayaw na niyang ituloy ang misyon. Gusto niyang iligtas ang Earth. Pero si Ikaris, nanatiling tapat kay Arishem. Dinala niya si Ajax sa isang nagyayelong lawa sa Alaska, kung saan muling nagising ang mga deviants mula sa yelo. At doon, ipinagkanulo niya si Ajax, tinulak niya ito sa lawa upang lapain ni Crow. Sa sobrang guilt at sakit, hindi na kinaya ni Ikaris ang sarili niyang ginawa. At ngayon, alam na ng lahat ang katotohanan, si Ikaris ang pumatay kay Ajax. Nang tuluyan nang magsimula ang emergence, natukoy ni Makkari ang pinagmumulan nito. Isang aktibong bulkan sa gitna ng Indian Ocean, doon nagising si Tiamat. At doon magsisimula ang katapusan ng Earth. Biglang sinuot ni Ikaris ang kanyang armor, at inamin niyang simula pa lang ay alam na niya ang buong plano. Kasabay nito, kumampi si Sprite kay Ikaris dahil naniniwala siyang dapat sundin ang kanilang tunay na purpose. Habang si Kingo naman, piniling umalis, hindi niya kayang labanan ang sarili niyang pamilya. Pero hindi rin niya kayang pigilan ang kapanganakan ng isang Celestial, kaya umatras siya sa digmaan. Ngayon, kulang na ang grupo,
pero pinili pa rin nilang lumaban. Ipinaalala ni Athena kay Cersei kung bakit siya pinili ni Ajax. Dahil mula pa noon, si Cersei lang ang tunay na nagmamahal sa sangkatauhan, at handa siyang ipaglaban ito hanggang dulo. Sa tuktok ng bulkan, nagsimula ang huling labanan. Habang pilit pinapagana ng grupo ang Unimind, isa-isang sinusubukang pigilan ni Ikaris ang kanyang mga kasama. Mabangis siyang nilabanan ni Makkari gamit ang kanyang sobrang bilis. Habang ginagamit naman ni Phastos, ang kanyang mga imbensyon upang itali at pabagsakin si Ikaris. Kasabay nito, muling lumitaw si Crow at sinubukang sumali sa laban, pero bago pa siya tuluyang lumakas. Pinatay siya ni Athena sa loob ng isang kuweba matapos niyang madaig ang trauma, at takot niya. Sa gitna ng kaguluhan, unti-unti nang umaahon mula sa karagatan si Tiamat, nanginginig ang buong planeta. Pumutok ang mga bulkan, at tila katapusan na ng lahat. Tumakbo si Cersei patungo kay Tiamat, upang subukang pigilan ito gamit ang kanyang powers. Pero bago niya magawa iyon, sinubukan siyang pigilan ni Ikaris. At doon dumating ang pinakamahirap na sandali para sa kanya, habang nakatingin siya kay Cersei. Naalala niya ang lahat, ang kanilang pagmamahalan, ang buhay nila sa Earth. At ang mga taong natutunan nilang mahalin hindi niya kayang patayin si Cersei. Hindi niya kayang sirain ang mundong minahal niya rin. At sa wakas, bumigay si Ikaris. Ginamit ni Cersei ang Unimind upang palakasin ang kanyang powers. At tuluyang ginawang bato si Tiamat, habang umaahon ito mula sa karagatan. Nailigtas ang Earth, pero kapalit nito, nawasak si Ikaris sa guilt. Humingi siya ng tawad kay Cersei bago tuluyang lumipad patungo sa araw. Kung saan siya nasunog hanggang sa mawala, tulad ng alamat ng kanyang pangalan. Matapos ang lahat, ginamit ni Cersei ang natitirang kapangyarihan ng Unimind upang alisin ang immortality ni Sprite. Sa wakas, magagawa na niyang mamuhay bilang normal na tao, muling naghiwa-hiwalay ang mga Eternal. Sina Athena, Makkari, at Droog ay naglakbay sakay ng Domo upang hanapin ang iba pang Eternal sa kalawakan. Si Phastos ay bumalik sa kanyang pamilya, si Kingo ay bumalik sa kanyang pagiging superstar. At si Sprite, ay nagsimulang mamuhay bilang normal na estudyante. Samantala, muling nagkasama sina Cersei at Dane Whitman. Akala nila ay tapos na ang lahat, pero biglang nagdilim ang buong kalangitan. At mula sa ulap, lumitaw ang napakalaking anyo ni Arishem, mas malaki pa sa mismong planeta. Tinawag niya sina Cersei, Kingo, at Phastos, sinabi niyang alam niyang ipinagkanulo nila ang mga Celestial. Kaya ngayon, lilipulin niya ang sangkatauhan. At dito nagtatapos ang kwento ng Eternals, isang pelikulang nagpakita na kahit ang mga nilikhang sundin lamang ang batas, ay maaaring matutong pumili ng sariling kapalaran.